Hello guys, welcome again to Picks Up Protect. So it's Mondays guys. So meron tayong delivery today. So wala tayong pahinga after my work. So wala naman akong complain guys kasi ito yung aking profession na gusto kong gawin. So guys, before anything else, meron tayong delivery for GeForce GTX 1060 Gaming 3 GB. So, MSI. So, ito yung complaint ng ating customer, guys. Hello po, ask ko lang po. So, in short, video card MSI GTX 1060 Ti 3 GB po. No display po ang issue nito. So, no display, guys. So, gaya ng dati, guys. I-test na natin, huwag natin patagalin. So, guys, after natin may check, yung kanyang memory test, kung meron ba siyang error. So upon checking natin dun sa report, wala namang hindi nag-provide ng report ang ating memory test. Meaning guys, hindi nagpa-function o hindi na-detect ng PC itong video card, itong GPU. So upon checking din natin guys, siguro more than 10 minutes na siyang naka-power on. Hindi umiinit yung kanyang GPU, hindi rin umiikot yung fan. Dapat iinit na yan kung naka-black screen lang siya. So, isa yan sa mga indicator guys na magpuproceed na tayo for the next step. Mag-check na tayo ng physically yung kanyang mga components, kung may bad ba na value na bibigay sa atin o meron bang mga kailangan na nating palitan na component o shorted. So, check din natin guys yung kanyang ohms meter, yung bawat power rail, kung nasa tama ba ang kanyang value. Okay guys, next step tayo. Napakaraming screw. Dahan-dahan tayo guys sa pagtanggal nitong wire ng mga pan, baka maputol. Bagong palit pa yung kanyang thermal paste. So, meron. Tandaan lang tayo guys para hindi masira yung thermal pad. At ang hirap ng galing. Yung naka-screw ko ba? Sobrang dikit ang thermal pad. Diyak. Kailangan palitan yan. So, pwede ba to? Hindi ko alam kung anong sukan ito. Parang 1mm ang kapal. So, buzzer mode tayo guys. Lahat ng MOSFET sa VRAM ay tumutunog. Siyempre, mababa kasi ang capacitance talaga ng kaya tutunog talaga yun. Tayo ito mag-focus. Ano yan? So, 12 volts. Okay. Wala naman. 3 volts. Wala rin. Okay. Memory. Wala naman. Text. Wala naman. So, try natin ohms. Ohms naman tayo guys. Okay. Okay. Text. Dapat meron tong at least 30 to 50 ohms. Okay, good. 1.8 o 5 volts. Hindi ko alam kung 1.8 o 5 volts. Tingnan natin. Kung ito ay 5k ohms,
Okay. 60. Okay, 1.8 volts guys. 1.8 volts. Ito yung real ng 1.8. Okay. 5 volts. 5 volts guys. Wala. 5 5 5 5K. Provide ka ng 5K. Okay. So, feeling ko guys, mababa ang resistance ng ohms na pinaprovide ng multimeter para kay 5K, ay para kay 5 volts. At least, dapat meron yung 5K. So, wala siyang resistance to provide. Feeling ko guys, yung 5 volts ang may problem. Third volts, 57, good. Memory. Check natin ang memory guys. Coil ng memory. So, at least meron siyang ano. Okay naman yung value ng memory. Okay. Ating DRAM. So, meron siyang 8. Lagi na. Malakas naman yung resistance niya. So, 5 volts. Tingin ko 5 volts ang wala guys. Try natin check yung mga voltage na guys. So, try natin guys i-check yung mga voltage. Tignan natin guys kung iinit ang GPU chip. Power on. Okay, may light indicator tayo. 12 volts and 3.3 volts. Okay, good. Umiinit ba? Hindi umiinit guys ang GPU. So, voltage checking tayo guys. Hindi umiinit ang GPU. Why? 1.8? 1.8 of course wala. Text 1 volt, wala rin. 5 volt. So, wala tayong 5 volt, guys. 12 volts. Okay, we have a 12 volts. Okay, hindi ko alam kung anong volts to. Anong reels to. Okay. Okay. 12 volts. Meron ba? 2.3. Ba wala? Hindi. Okay, meron tayong 3.3. Okay. 12 volt. Okay, meron tayong 12 volt. So, ano yung nawawala nating voltage guys? 1.8, 1 volt, at 5 volt. Ito guys. Okay, try natin guys kung merong voltage ba? So, wala rin voltage sa VRM, of course, walang 5 volt. Tignan natin yung BIOS chip kung meron siyang 1.8. Saan yung BIOS yan?
Where's the BIOS? Siyempre, walang 1.8. Kasi wala rin 1.8. Walang 5 volts eh. Diba? Wala. Wala 1.8. Wala. 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 Walang 1.8. Walang 5 volt. Ang problema. So may shortage tayo guys. Kasi kumakain ng perahe ang ating hindi naman siya umiinit. So ano yung problema natin guys? Diode mode tayo guys. Magkaalaman. Diode mode tayo. Okay. Okay. Bakit wala si 5 volts? So, basic muna tayo guys. Try muna natin linisan guys. Basic mode muna tayo guys. Huwag tayo kagad mag-jump sa conclusion na mayroong shortage. Sinag ko kasi guys yung mga power coil niya. Wala man ako makitang shortage. So, anong problema? Chipset, driver. Pwede natin linisan muna guys. Ganyan pala ako mag-linis guys. Parang pinapalikuan ko talaga. Missing component, pwede rin. Okay guys, dapat magkaroon talaga ito ng 5 volts. So bakit walang 5 volts? Hindi kaya may problema ito. Parang may damage ito. Guys, after checking natin kanina guys, behind the scenes, hindi ko na pinakita sa inyo guys sa habang video natin. So, ang point naman natin guys, makita natin kung ano yung reason kung bakit hindi siya nag-display. So, dito guys, ito pala guys, sa power rails na to guys, ay 5 volts. 5 volts. Actually, meron dito guys na power coil. Yung coil niya. So, unfortunately guys, yung while tinanggal ko siya using hot air, nadurog siya guys. Eto. So, bakit ko siya tinanggal guys? Para makapag-isolate tayo kung alin ba ang mayroong shortage. Dito pa sa side na to, papunta rito. O dito ba sa side na to. Yan. So, upon checking natin guys, dito sa side na to ang merong shortage. So
So, yung check natin guys, yung mga component dito, nakita natin to guys, yung isang capacitor. Ito po, mababa yung value niya. Ito po guys. Yan guys, oh. Nakita niyo sa multimeter guys. Sa kabilang side. So, shorted siya guys. So, try natin siyang tanggalin guys. At tingnan natin kung mawawala yung kanyang shortage. Tanggal din. Guys, after po ng checking natin kagabi, continuation po ito. Actually, kinat ko na, nagpalit na po tayo. Ito na po yung pinalit po natin na coil for R7 at itong capacitor. Remember, kahapon po, ay kagabi, ito po, itong capacitor na to ay shorted. Tapos, once connect din natin yung ating coil, wala na siyang connection from here going to here. So, wala na siyang connection. So, nag-decide tayo guys na tanggalin yung coil, palitan. Ito nga yung guys, oh, na ano na. Ito yung lumang coil. Parang nadurog na siya. So, kumuha lang tayo dun guys ng coil dito sa board ng hard disk. May mga hard disk kasi na ang board nila merong 4R7 na coil. So, kaya kumuha na lang tayo rito. Ito guys. So, ngayon, kinabit natin dito. Ito, sa coil na to. So, try natin guys ngayon i-test kung gagana. Sana gumana guys. Ito pala guys, itong reel na to, 5 volts to guys. Ito yung 5 volts reel. So, remember, upon checking natin last night, na-mention ko, wala si 1 volt at 1.8 dahil walang 5 volts. So, ngayon guys, i-test natin. Test natin guys ulit. So, test natin guys. Sana gumana. So, huwag mo natin ilagay yung fans, yung mga cover niya, yung heatsink. Try natin test ng sandalian lang guys, kung magbubot na ba siya. This is the moment of truth guys. The moment of truth. Power on natin guys. Hindi na ako nag-gloves. Kaya mainit. Bata power on. Kaya nakasakta. Okay. Power on natin guys. Bilisan lang natin. Sana mag-boot. Yun guys, nag-boot. Diba guys, nag-boot siya guys. I'm alive. Nag-memory test guys. Nakasalpak pala yung aking USB. So anyway, sige, bilisan natin kasi walang pad, baka minute. Yun. So, pass siya. Okay. Patayin na natin guys, walang pan. Masira. So, tanggalin natin guys.
I'm alive! Guys, so after natin palitan at tinest natin, so nag-display naman. So after natin palitan yung 4R7 na coil at yung SMD capacitor, so nag-power on na siya at nagkaroon na siya ng display. Before, hindi umiinit yung ating GPU chip. So now guys, i-assemble na natin siya para mai-test natin ng maayos sa Bali benchmark at sa panmark, and also try natin mag-games. So linisan muna natin guys. So ayan guys, ginawa na lang natin ng paraan, wala kasi talaga tayong makuha ang thermal pad. So kasi yung thermal pad ko guys is 0.5mm lang ngayon available ko dahil naubos nga yung 1mm saka 1.5. So gawa na lang natin ng paraan guys. Iaangat na lang natin ng konti yung plate cover ng ating ito, angat na lang natin to. So hindi naman pala siya nakakabit sa, hindi siya nakadikit sa ating heatsink ng GPU, kaya pa pwede natin iangat pa siya ng konti. Iaangat natin ng konti, tapos yung ipapatong na lang natin yung mga lumang thermal pad para kumapal. Yung heat resistant niya ay mas tumaas. Kung manipis na kasing thermal pad, mababa lang yung magiging heat resistant niya. So gawa na lang natin. Bali ginawa ko na siyang, ang total na nitong kapal is 1.5 na siya kasi 1mm lang yung talagang niya. So upon checking naman natin, tinesting ko kanina, pwede natin taasan pa kasi nakahiwalay naman pala yung heatsink, tatama pa rin yung heatsink dito sa ating GPU chip. Para-paraan na lang guys. Tignan na lang natin mamaya guys yung temperature niya, kung anong mangyayari, kung bababa o tataas. So ayan guys, okay, temperature natin guys is 65 Celsius. Not bad guys. Test naman natin siya guys sa panmark. Okay, panmark. Finish this test. Display the warning message. Go. GeForce GTX 10 3GB PCIe. So, okay guys. Temperature natin guys 67.1. Ang ating hotspot ay 75.5. Post ko lang guys, ipopost ko lang. Balikan natin yan guys after 10 minutes. So guys, after 10 minutes, more than 10 minutes, ang temperature ng ating GPU is 69 Celsius. Yung hotspot niya 77. Saktong-sakto lang guys. Okay. After 10 minutes guys, more than 11 minutes. Almost. Okay. So, hoping na sana wala magka-problema. Once na i-forward din natin sa customer, pero iti-test pa natin siya ulit guys for games. I-games natin siya for Dota 2. Okay, pumasa na siya sa ating panmark. Testing din natin guys sa games. Temperature natin guys 60.59, bumababa siya ang hotspot natin. So guys, after 42 minutes, so nice game.
Hindi naman siya ang temperature 60, 61. Ang hotspot natin 69. So far so good. Hindi na po siya naghahang. Hindi rin po siya nag-blackout. Hindi siya nag-freeze. So good. Ito po yung ating GPU. So MSI. So guys, na-repair na po natin siya. Hoping po sana after po ma-receive ng ating customer, masatisfied po natin siya at ma-meet natin yung kanyang expectation. So thank you very much guys. Thank you for watching. God bless po.